Halika't pakinggan natin ang isang kwento mula sa Biblia. Isang kwento tungkol sa selos. Pero hindi lang ito basta-bastang selos ha, ito'y selos na nauwi sa isang malagim na trahedya. Pag-usapan natin ang paghihimagsik ni Korah. Minsan ba naisip mo, sana ako na lang yung boss? Yung parang ikaw yung laging nasusunod? Well, yung bida sa kwento natin ngayon, ganyan-ganyan din ang pangarap. Ang kaso, yung pangarap niyang yun, naging simula ng isang napakalaking gulo. Okay, so paano nga ba nagsimula ang lahat? May isang lalaki, ang pangalan niya, Korah. At hindi siya basta-basta, isa siyang Levita. So ibig sabihin, may mahalaga siyang trabaho sa, sabihin na nating, banal na tolda ng Diyos noon. Ang problema, hindi siya masaya. Kasi pala, naiinggit siya sa mga pinsan niya, sino pa ba? Kundi sina Moses at Aaron, yung mga big boss ng Israel. So heto yung pinakaugat ng problema, di ba? Si Korah may importanteng trabaho na, malaking bagay na yun. Pero para sa kanya, kulang pa. Ang tinitingnan niya, yung pinaka-number 1 spot, yung pagiging high priest. Yung trabaho na para lang dapat kay Aaron. So anong ginawa niya? Imbes na maging happy sa kung anong meron siya, si Korah nag-umpisang magbulungan. Alam mo yun, parang nagkakalat ng chismis. Pero yung chismis niya, puno ng selos. At parang laso niyan, dahan-dahang kumakalat sa isip ng ibang tao. At alam nyo naman kung anong nangyayari sa mga lihim na reklamo, di ba? Hindi yan nananatiling lihim. Dumating sa punto na yung simpleng bulungan naging sigawan na. Naging isang harapan na paghihimagsik laban mismo kay Moses. At grabe, hindi na lang siya mag-isa. Nakahanap siya ng mga kakampi. At hindi lang basta-basta mga kakampi, 250. Sila yung mga kilala at maimpluwensyang leader noon. Imagine, 250 leaders sumama sa kanya. Tapos, sama-sama silang pumunta kina Moses at Aaron. Ang sinabi nila, basically, hoy, sobra na kayo. Lahat naman kami dito banal. Bakit kayo lang ang nakakataas? Parang sinasabi nila, wala kayong special. Dapat kami rin, mga leader. Alam mo yung nakakabilib kay Moses? Siyempre, nasaktan siya. Pero kalmado pa rin, hindi siya nakipag-away. Ang ginawa niya, okay, gusto nyo ng patunay? Sige, bukas magkakaroon tayo ng isang pagsubok. Hayaan natin ang Diyos mismo ang magdesisyon kung sino talaga ang pinili niya. So heto yung test. Bawat isa sa 250 na leader magdadala ng sarili nilang lalagyan ng insenso. Tapos mag-aalay sila sa Diyos. Dito natin makikita kung sino ang pipiliin niya. Pero teka, may catch. At ito yung mahalaga. Sa batas ng Diyos noon, tanging mga bari lang tulad ni Aaron ang pwedeng gumawa noon. So etong test na to, isa talagang delikadong hamon sa mismong utos ng Diyos. So, dumating na yung araw ng pagsubok. Nagtipon-tipon ng lahat, nandun yung kaba, yung excitement, pero alam nyo, sina Korah at yung mga kasama niya, ang lakas ng loob. Talagang kampante sila na sila ang mananalo. Pero bago mangyari ang lahat, nagbigay ng babala si Moses. Sabi niya sa mga tao, "Umalis kayo, lumayo kayo sa mga tolda ng mga masasamang taong to." Tinutukoy niya yung mga pangunahing pasimuno, sina Korah, Dathan at Abiram. Tapos, nagdeklara si Moses. Sabi niya, parang ganito. Kung isang kakaibang bagay ang gagawin ng Panginoon, kung bubuksan ng lupa ang bibig nito at lalamunin sila, malalaman ninyong lahat na ang Diyos ang nagsugos sa akin. At grabe, pagkatapos niyang magsalita, biglang nangyari, nayanig ang lupa. At hindi lang yanig, bumitak ang lupa mismo sa ilalim ng mga tolda ng mga rebelde. So anong nangyari? Unang-una, si Korah, Dathan at Abiram, kasama ang mga pamilya nila at lahat ng ari-arian nila, nilamon sila ng lupa, buhay na buhay. Pangalawa, yung 250 na leader na nag-aalay ng insenso, biglang may lumabas na apoy mula sa Diyos at tinupok silang lahat. Yun ang naging sagot. So iisipin mo, okay, tapas na ang gulo, natuto na sila. Pero, hindi pa pala. Dahil kinabukasan, yung naging reaksyon ng mga tao, sobrang nakakagulat. Can you believe it? Imbes na matakot sila at matuto, anong ginawa nila? Pinagbintangan pa nila sina Moses at Aaron. Sabi nila, pinatay niyo ang mga tao ng Panginoon. Wow, 'di ba? Dahil sa reklamo nilang yon, naggalit na naman ang Diyos. At this time,
Isang nakamamatay na salot ang biglang kumalat sa buong kampo. Sunod-sunod, nagsimulang mamatay ang mga tao. Dito talaga lumabas kung sino ang tunay na lider. Tandaan nyo, si Korah, ginamit niya yung insenso para sa sarili niyang ambisyon. Pero si Aaron, tumakbo siya, dala-dala ang insenso niya, hindi para magrebelde, kundi para iligtas sa mga tao. Pumagit na siya sa mga patay at sa mga buhay at doon tumigil ang salot. Yan ang tunay na pari. Pero kahit gaano kabilis kumilos si Aaron, umabot pa rin sa 14,000, 14,000 ang namatay. Ganun kalaki ang naging kabayaran para sa pagrereklamo at pagrerebelde nila. So para matapos na talaga ang lahat ng tanong, lahat ng duda, nagdesisyon ng Diyos na magbigay ng isa pang, panghuling at hindi na matatawarang sign, isang milagro para tuldukan na ang usapin kung sino ba talaga ang pinuno. Heto ang plano. Kukuha ng 12 tungkod na kahoy, isa para sa bawat tribo ng Israel. Isusulat sa bawat tungkod ang pangalan ng leader ng tribong yon. Siyempre, yung pangalan ni Aaron nasa tungkod para sa tribo ni Levi. Tapos, ilalagay lahat ng tungkod sa loob ng tabernakulo magdamag. Ang simpleng rule, kung aling tungkod ang magkaroon ng buhay, yon ang pinili ng Diyos. Kinabukasan, pagtingin nila, 11 tungkod tuyong kahoy pa rin. Pero yung tungkod ni Aaron? Grabe, hindi lang basta tumubo, nagkausbong ito, namulaklak, at hindi lang yon, nagkaroon pa ng hinog na mga almendras. Overnight, isang patay na kahoy na buhay. Walang duda kung sino ang pinili ng Diyos. At pagkatapos nilang makita yon, wala na. Tapos na ang argumento. Naintindihan na ng mga tao. At inamin nila na mali sila na nagkasala sila sa pagrerebelde nila. So itong kwento ni Korah, isa itong matinding paalala sa atin kung gaano kapanganib ang inggit kapag hinayaan lang nating itong lumaki. At dito tayo may iwang mag-isip, di ba? Sa buhay natin ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng pangarap at ng mapanganib na selos? Kailan nagiging masama ang kagustuhan nating umangat